Karamihan sa 30,000 OFW sa Israel ay mga metapel o caregiver. Sinubukan ng News 5 ang isang maghapon sa kanilang duty. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Sa apartment na ito sa Central Tel Aviv, Israel, nakilala ko ang 84-year-old Israeli na si Lolo. Siya ang aking aalagaan sa loob ng isang araw. At dito sa pagtunog ng bell, magsisimula ang aking trabaho bilang isang metapel o caregiver. Pagkagising, manonood muna ng balita ang aking ward o alaga at kailangan ko siyang dalhan ng tsaa. Kaya naman nag-init na ako ng tubig at inihanda ang asukal at paborito niyang black tea. Dito, hindi tayo yung magtitimpla dahil mas prefer nila yung sila ang magtitimpla ng kanilang tsaa. Lolo, your tea! Thank you. Bilang isang metapel, dapat ko ring tiyaking malinis ang bahay ng aking inaalagaan. Kadalasan, tanging ang ward at caregiver lang ang magkasama. Katatapos ko lang linisin yung kusina at yung normal na routine nga ni Kuya Jack dito, yung pinalitan ko, no, ako dito sa kanya ako nag-reliever, ay CR naman. Kasi gusto ni Lolo laging malinis yung CR. Mula sa toilet bowl hanggang sa tiles, dapat ay buhusan at kuskusing maigi. Kahit may edad na kasi, bit-bit pa rin ni Lolo ang pagiging isang metikulosong sundalo. Yan. Pagkatapos sa CR, approve na yung CR, malinis na. Titingnan naman natin yung oras ngayon, no? Bandang 3:00 na. So, kailangan ng uminom ng gamot ni Lolo. Nasaktuhan kong nasa mood si Lolo na uminom ng gamot. You want water? Lolo, wear this. Matapos nito, nilagyan ko na siya ng jacket at iniupo sa wheelchair para sa isang afternoon walk. Where do you want to go? Dinala ko si Lolo sa isang malapit na toy shop. Sabi ng kanyang mga anak, may pagka-child at heart ang kanilang ama. You want toys? That one. I'm not kid. You're not a kid. You look like a kid. Kwento ni Lolo, 3 ang kanyang anak at may sarili-sarili ng pamilya. Magli-5 taon na siyang nabubuhay kasama ang isang metapel. 5:00 ng hapon, inuwi ko na si Lolo para makapagpahinga. Dito sa Israel, maraming caregiver ang itinuturing ng kaanak ng kanilang alaga. Gaya ni Angela na higit 1 dekada na sa Tel Aviv. Kaya nang tanungin kung balak pang bumalik ng Pinas, ito lang ang kanyang nasabi. Wala man tayong trabaho doon. Salary kasi doon is naman hindi malaking difference ng salary natin dito. Katunayan, pinangakuan pa si Angela ng kanyang employer ng negosyo sa Israel. Angela is a part of the family and she's amazing. I offered her to open a restaurant, right? Yeah. We were talking about opening Maybe a someday, restaurant. we'll see. Maybe someday we'll do it. Umaabot sa 9,000 shekels ang sahod kada buwan ng caregiver sa Israel. Katumbas yan ng nasa 135,000 pesos. Sabi ng Embahada ng Pilipinas, maliban sa malaking sahod, mababait talaga ang karamihan ng Israeli employers. Mas minabuti nilang manatili kasi they feel safe and they are well taken care of. Sa kabila ng giyera, 1% lang ng mga OFW sa Israel ang umuwi sa Pilipinas. Dahil ang mga Pilipinong metapel, naniniwalang sa lupang pangako, ang kanilang pangarap ay di mapapako. Nagbabalita mula sa frontline. Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.